Ang rason for me na nandito kami sa Kulambugan na yon is because of the time na bumisita si Secretary Alcala sa Kauswagan. Nakita ko yung impact sa katauhan the time dumating ang Secretary ng Department of Agriculture sa Kauswagan. Na naman, hindi lang dahil binibigay siya ng mga pangtanim o mga livelihood components o tractors sa taga-Kauswagan, but also because tinutulong niya yung mga rebel returnees, MNLF, at saka farmers beneficiaries sa lungsod ng Munay. Nalipay ako dahil dyan sa Kauswagan, nakita ko na naman na dahil kay Secretary Alcala, nahiusa ang Muslim at Kristiyano dinhi sa lalawigan ng Lanao del Norte. So at that time, ang hinangyo ko kay Secretary Alcala is, sana lang, Sec, one time, bumalik ka sa Lanao del Norte, magbisita ka sa lungsod ng Kulambugan, at makatulong mo yung taga-Tangkal. And when Red Lalay Ramos came to me last week or 2 weeks ago, ang binanggit niya sa akin is, Gob, ang gusto ni Secretary, cluster approach. So that's when we decided na kailangan itulong rin natin yung taga-Maigo, taga-Bacolod, at saka also Pantauragan. Alam mo, yung style ni Secretary Alcala, and ito ang sinasabi ko sa mga ibang gatherings natin dyan sa Matunggaw, sa Lala, at nayon sa Kulambugan. Ito ang style ni Presidente Aquino. Naiharap natin ang katauhan para ma-feel mo ang serbisyo ng gobyerno. Dahil totoo ang sinasabi ni Presidente Aquino na kayo ang boss ko. Na kung may problema kayo, hanapin tayo ng paraan para ma-resolve natin ang problema. As early as now. Sa Kauswagan, ang problema dahil sa gyera, dyan sa Munay nawala yung mga baka ng mga farmers beneficiaries. Immediately may order si Secretary Alcala kay Red Lalay Ramos, gawa ka ng livelihood program para sa Munay para ma-replace natin yung nawala na baka. Diyan sa lungsod ng Matunggaw, ang problema sa Pantar na nag-away ang Vice Mayor at saka Municipal Mayor, naghangyo ng MAU dahil na-evacuate ng yung mga farmers, naghangyo ng MAU na sana lang, Secretary, kung tumahimik na ang lungsod ng Pantar, may ceasefire agreement ang dalawang kampo, sana lang, Secretary, makatulong mo yung mga farmers beneficiaries ng Pantar. Ang sagot ni Secretary, automatic may tractor na kayo basta maayos lang yung problema sa Pantar. Diyan sa lungsod ng Lala kanina, na turnover natin ang 140 million pesos na farm-to-market road para sa Kapatagan, na pakongkreto natin ang barangay roads nila. Diyan sa lungsod ng Lala rin, na ground break natin yung farm-to-market road ni Mayor Alan Lim, 40 million pesos para makongkreto natin ang dala nila papunta sa Pinuyak, Simpat Pinuyak. And then, sa end ng programa, lumabas si Vice Mayor Manamparan ng Nunungan. At ang sinabi niya kay Secretary, Sec, bakit kami sa Nunungan walang project? Ang sagot ni Secretary, kung kaya mo within 30 days lahat ng mga documentary requirements, sabi ni Gob, game siya sa counterparting na Nunungan, ikongkreto natin ang dalan ninyo. Yan ang example o yan ang style ni Secretary Alcala. At nalipay ako na pumunta siya rito sa lungsod ng Kulambugan. Because sa 2008 na gyera, MOA AD,
Alam namin ang Kauswagan, bumaba si Commander Bravo dyan sa Kauswagan dahil parang sa 80s o sa 70s, yung panahon na may problema pa ang Muslim at saka Kristiyano, pinatay nila yung parang nanay o yung kapatid ni Commander Bravo. That's why palaging bumababa siya sa Kauswagan at inaatake niya ang lungsod ng Kauswagan. Never in the history of Lanao del Norte na may gera kami dito sa lungsod ng Kulambugan. As a matter of fact, itong lungsod ng Kulambugan is a model of peace and unity between the Muslim and Christians. Na yung panahon na bumaba ang MILF sa poblasyon ng Kulambugan, ang mga alims, mga ulama mismo, dyan sa mga masjids, mga moske, sila ang tinatawag ng mga Kristiyano sa loob ng moske at saka masjids. That's how strong the brotherhood is between the Muslims and Christians dito sa lungsod ng Kulambugan. And na-hurt ako na pumasok ang MILF dito. So I'd like to ask Secretary Alcala na if there's a way na we can help the people of Kulambugan, ang Tangkal, para maibalik natin itong simbolo, itong model ninyo na you are the best model for Muslim-Christian unity in the entire sa tibuok nasod. Ang solution natin, development. Yung taga-Tangkal, babakbak kayo rito para mabenta mo yung gulay ninyo o yung mga tinatin ninyo dyan sa taas. Dito sa sa Kulambugan, respectful, walang away. Maganda ang relationship ng dalawang municipalities. Yan ang gusto ko mangyari. And hopefully, we can start this with the help of Secretary Alcala. And also, yung challenge ko kay Mayor Iyoy at saka sa lungsod ng Tangkal. Kay Mayor Iyoy naman, yung PRDP, itong isang malakas na programa ni Secretary Alcala. Ang programa nito ay ang ginagamit ni Mayor Alan Lim at saka Mayor Benji Baguio para magawa sila ng 140 million pesos na concreting ng barangay roads at saka 40 million pesos na concreting ng barangay roads. Ang taya ng munisipyo sa 100 million, for example, 5 million lang. Imagine, 5 million ang lalabas ng munisipyo, 100 million ang makukuha mo. Dahil may counterpart galing sa probinsya. So yan ang challenge ko kay Mayor Iyoy at saka sa lungsod ng Tangkal. Dahil lumabas na yung BCA or Value Chain Analysis ng seaweeds. Alam ko, may seaweed growers kayo. So yung mga barangays na may seaweed, sana lang tanan na mga purok, i-identify natin, konkreto natin yung dala nila. Yung mga seaweed growers associations, gawa tayo ng paraan para may mga assistance katulad ng lungsod ng Tubod na binibigay natin ng 20 million pesos worth of assistance under the IRIP program. So hanapin tayo ng paraan. Tapos para sa Tangkal, nandyan sa 20% development fund, nakita mo na nagkukongreto na natin ang dalan paakyat sa Tangkal. Ang target ko as Governor ng Lanao del Norte, before I step down as Governor, nasa boundary na kami ng Kulambugan at saka Tangkal. Konkreto na ang dalan. Pero sa loob ng Tangkal, Mayora, gamitin natin ang PRDP. Dahil dyan sa lungsod ng Punapiaga po, proud na proud ako kay Mayor Parhana na tanan na mga barangay accessible na dahil sa mga farm-to-market roads na ginagawa niya sa lungsod ng Punapiaga po. At yan rin ang gusto ko para sa lungsod ng Tangkal. Walang barangay sa Tangkal na walang dalan. So magtulong-tulong tayo. For the other municipalities that are here, kailangan ma-uptick ang mga mayor sa inyo. Sa Bacolod, I know, ma-uptick si Mayor Mickey Abbas. As a matter of fact, awardee siya, best implementer ng SEEDS Kalahi program. Never did he avail. Number one,
Mabilis magtrabaho ang taga-Bacolod. So ito yung challenge, Mau, ng Bacolod. Number 1 implementer kayo sa SEEDS Kalahi ng DSWD. Never tikim ninyo ang MRDP ng Department of Agriculture. Na yon, pwede mo ma-avail ng PRDP nila. Challenge yan sa Mau at saka munisipyo. Mag-counterparting kami, 50-50 with the province. Gawa tayo ng paraan para makongkreto natin ang dala ninyo dyan sa lungsod ng Bacolod. Para sa lungsod ng Maigo. Challenge ito, hindi para sa taga Maigo, para sa mayor ninyo, si Mayor Paeng Rizalda, na sana lang friends na tayo, di ba? Nahanap tayo ng paraan para makatrabaho tayo para sa lungsod ng Maigo. Basta Mau, MPDO, basta makahanda mo yung project proposal, masubmit mo sa DA, sagot ko 50% ng counterparting para sa mga lungsod ng Maigo. So yan, maganda na nandito si Secretary Alcala. Sana lang lahat ng sinasabi ko, lahat tayo magtulong-tulong para maiba natin ang lalawigan ng Lanao del Norte. Itong panahon ni Presidente Aquino, iba talaga. Ang gusto ni Presidente, walang pamulitika. Walang pamalitika. Trabaho lang para sa katauhan. Daghan salamat sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time, hindi na po yung Mindanao Rural Development Program lang, kundi Philippine Rural Development Program kung saan ang atin pong mga bayan-bayan, kung gusto niyo pong mapabilis yung pong paglalagay ng farm-to-market roads at pag-aayos ng mabilis na pagbabago ng hanap buhay na magsasakat mangingisda, ay kausapin niyo po ang ating mga mayor nang sa ganon makapag-allocate sila ng 10% supposed to be. Ngunit sabi ko nga po sa inyo, buenas kayo, sapagkat ang ating pong mahal na gobernador, 5% lang po ipinabibigay sa munisipyo, 5% sa kanya, 10% kay Secretary Process sa DA, 80% po manggagaling sa World Bank Loan ng Pilipinas. Pagkakataon niyo po ito para pabilisin yung kung ating mga bayan-bayan ay mapalapit po sa sibilisasyon. At gusto ko rin pong samantalahin parating sa inyo na hindi lang po farm-to-market roads. Yung pong potable water system, yung pong pampatubig sa ating taniman, pwede pong i-access sa PRDP. Yun din pong tulay, kahit po single lane na tulay, pwede pong i-access sa PRDP. Malaking bagay po yun para makalampas yung mga produktong ating itatanim sa ating bayan-bayan. So I hope na ito po ay mapabilis natin ang ating mga programa. Nakumana ang pagbisita ni DA Secretary Proceso Alcala sa Kunambugan. So murag non-stop gyud ang pagbisita. Ang sunod nga munisipyo nga iyang gibisita o lugar mao ang lungsod sa Kauswagan, din giila siya nga adopted sa sangpit nga lungsod og apil nga mitambong ang mga kanhi nga mga nanambigit o kanang mga miyembro sa mga rebuilding grupo nga karon mibalik na sa bakan sa gobyerno og hatagan og livelihood program sa buhatan sa Department of Agriculture. Kaya sabi ko naman po sa kanya, Mr. President, salamat po ng pinabigyan niyo po sa akin ng not less than 30% ng total budget ng Department of Agriculture ang Mindanao. Buhat ng kayo'y umupo na Pangulo, hindi na po natin ito binabawasan, bagkus po ay ating pantinadagdagan. So, ganyan po kayo kamahal ng Pangulong Noynoy Aquino. Gusto ko po na magpasalamat din kahit po yung mga katabi nating bayan, lahat po ng bayan ng Lanao del Norte ay akin po ngayong 2 araw na ito ay akin pong nakausap at nagkaroon po tayo ng malinaw na pagsaayos ng direksyon. At baka po ako'y makalimot ay happy fiesta po pala. Anyway, marami po tayong mga proyekto pong pag-aayusan at pagsasama-samahan. I hope the good mayor and the Sangguniang Bayan will always try their best para po ma-expedite po yung mga programa, lalong-lalong po pagbabago ng kabuhayan na atin pong mga magsasakat mangingisda. So, yung pong Philippine Rural Development Program,
is a program na mas in-expand pa po natin, mas pinalaking programa ng Mindanao Rural Development Program. Dito sa probinsya, isa sa Lala, at saka tapos sa Kulambugan, na yun, dito sa Kauswagan, siya ang first secretary na murag umikot sa buong lalawigan ng Lanao del Norte. At I always say na ang Department of Agriculture is the most important national line agency para sa aming probinsya. Naturally, because Lanao del Norte is a 90% agricultural province. Kung hindi maganda ang agricultural development programs natin, then that means walang pag-asa ang lalawigan ng Lanao del Norte. So it's very important na malakas ang partnership ng Department of Agriculture at saka ang local chief executives. I was very happy sa Matunggaw dahil after yung program namin dyan sa taas, sa Matunggaw, murag dalawang mayors naghangyo kay Secretary Alcala, Secretary, sana lang bigay mo sa amin cornmeal. Ang sinabi ni Secretary, bakit? Saan pumupunta yung mais ninyo? Sa Kauswagan. Totoo ba yan? Because ma-active masyado si Mayor Arnado. No? Again also, sa Lala, and also sa Kulambugan, lumabas yung mga projects o programs ng mga ibang mayors na masyadong active sa mga programs ng Department of Agriculture. Ang pinakamalakas na yon ay yung PRDP o yung Philippine Rural Development Program. Kanina, we're able to groundbreak 140 million pesos para sa lungsod ng Kapatagan. 40 million pesos para sa lungsod ng Lala. 89 million pesos para sa lungsod ng Tubod. Magkano ba ang labas ng munisipyo? 5% lang. 140 million, 89 million, that's roughly about what? Mga 260 million, something like that. Tapos on top of that, 40 million, mga 300 million. Bibigay ni Secretary Alcala for 3 municipalities, 300 million. Pero ang counterpart ng mga municipalities, 5% lang. 300 million, meaning to say, 5%, 15 million lang ang lalabas ng mga mayors. Ang makukuha nila, 300 million. Yan ang PRDP. At yan rin ang challenge ko kay Mayor Arnado. Because PRDP is a very strong program. Sayang lang na it was not implemented province-wide. Sa dating program, MRDP lang, Mindanao Rural Development Program, ang maka-avail lang ay yung lungsod ng Lala, lungsod ng Kapatagan, lungsod ng Tubod. Yan ang rason na halos tanan ng mga barangays ng Lala at saka Kapatagan, maayo na ang dala nila. Ngayon, open na ang Department of Agriculture na ma-access natin ang Farm to Market Road program nila under I-Build for the Philippine Rural Development Program. At yan ang challenge ko kay Mayor Arnado. We should find a way na makongkreto natin tanan ng mga barangays din sa lungsod ng Kauswagan. At ang commitment ng probinsya with the help of Vice Gov. Christy Atay is magtulong-tulong tayo sa counterparting. Ang kailangan ma-counterpart, mga 10%. Sagot na ng Kapitolyo, 5% of that 10%. Dahil last month, na-approve ni Vice Governor Christy Atay na ibayad natin yung last loan ng Kapitolyo worth I think 89 million pesos para sa Mindanao Civic Center. So na yun, debt-free ang lalawigan. Wala nang utang. So buo na yung 20% development fund. That's why we can help yung mga mayors maximize yung projects galing sa taas. Ang palaging sinasabi ko sa mga counterparting programs, Bacolod for yung Seeds Kalahi o yung mga ibang projects, maraming pera sila sa taas. Sa DA, sa DSWD,
Kami naman sa baba, hanapin tayo ng paraan para makuha namin yung pera nila. Diba? So yung counterpart, kung kulang ang counterpart ng munisipyo, nandyan ang probinsya. Ang hinahangyo ko lang yung trabaho ninyo. Simple lang kaayo, documentation. Documentation. May isang municipality kanina nag-complain dahil bakit ang munisipyo niya walang traktor? Bakit ang munisipyo niya walang dalan na project? Nalaman namin after yung programa ni Secretary dahil walang MAU. Kung walang MAU, walang supporting documents. Kung walang supporting documents, walang tulong galing sa region, galing sa DA. So yan ang hinahangyo ko from the municipality. Let's work hard. Yung PRDP, ang warning ni Red Lalay Ramos sa akin, Gob, maraming nagpipila na. Kailangan mabilis kayo magtrabaho, mag-submit na kayo ng mga project proposals. At makita ang ikaapat nga lungsod, ang lungsod sa Kauswagan nga atol sa iyang pagbisita fiesta po dito sa Kauswagan. So daghang salamat DA Secretary Proceso Alcala sa imo hagyong paghatag og pipila ka adlaw nga pagbisita diri sa probinsya sa Lanao del Norte. Kasagaran nga mga cabinet members di gyud matulog overnight sa mga nagkalilain nga mga lugar, labi na gyud sa mga layo nga mga dapit. Pero sa Lanao del Norte gumikan kay adopted, gumikan kay duol sa kasing-kasing sa ato ang mga karigkuan si DA Secretary Proceso Alcala. So kampante kay siyang makiguguy-hugoy diri gyud siya overnight mga kaigsunan aron sa iyo pod niya nga mapaabot ang or mabisitahan ang uban pa nga mga kanungsuran sa iyahang sunod-sunod kapag bisita baguhan pa lamang diri sa probinsya sa Lanao del Norte. At usab nga gipasalamatan ang ato ang tanan nga mga partners. Labi na sa ato ang partner cameraman partner Ryan o sa Provincial Information Office pinagi Charlene Don Kalika, Pikaw head at the same time o sa tanan nga mga department heads sa ato ang probinsya sa Lanao del Norte pinanguluhan sa ato ang Provincial Administrator Sir Lito Quebranza o sa tanan nato nga mga tumatanaway usab no sa tanan nga mga subscribers sa ato ang partner cable stations. Magkatuloy naglangkob sa ato ang episode sa ato ang tulumanon Lanao del Norte update panghinaot kita nga inyong nasagap na usab ang mga latest information nga may kanabigitan ikaw ako kitang tanan diri lamang sa inyong programa sa cable station Lanao del Norte update. Kini nga tulumanon hatod kaninyo sa Nature Spring Water, San Miguel Beer, ang beer na walang katulad, One Network Bank, Dunkin' Donuts, AIM Cooperative, Iligan Computer Institute.